Good morning everyone and welcome po sa Discipler Christian Church. DCC is a family, so let's welcome everyone. Pwede niyo po bang kamustahin ang inyong katabi? Welcome back to church. Sana po tayo ay masaya na nagkita-kita muli para sumamba sa Panginoon. If you are here for the very first time, meron po ba first time na dumalo? Ngayong araw na to, pwede pong magtaas ng kamay. O pwedeng ngayon ka lang ulit nakadalo, pwede pang magtaas po ng kamay. And let's appreciate them. Medyo nahihiya siguro yung mga first time, pero welcome po. And we would like to know more about you. Sana po later after ng worship, magstay po kayo for a while. May kakausap po sa inyo na leader and ipapanalangin po kayo. Okay? So we have a few announcements po. We want to encourage everyone na manalangin. We believe po na ang simbahan na nananalangin ay matibay at matatag. So we want to encourage po ang bawat isa sa ating prayer power. That's every Tuesday, Thursday, and Saturdays po, 9 p.m. via Google Meet. So anytime, anywhere, pwede po kayong makadalo at makasama po sa pananalangin. Next po, tomorrow is our fusion. So ang fusion po is a gathering of different churches under po sa Grace Testament Church Network, under Pastor Rafi Panlilios Network. So makakasama po natin si Tatay Rafi tomorrow. And nawa, lahat po tayo ay makadalo. 6 p.m. po, sharp. Sana magkita-kita po tayo and magkaroon din po ng fellowship sa ating mga kasama po sa pananampalataya. Last but not the least po, ang linggo po ay para sa Panginoon. Ang linggo ay pagsamba sa Panginoon. At kasama po ng pagsamba sa Panginoon ay pagiging tapat din po sa ating mga ikapo o sa pag-o-offering. So we want to encourage din po lahat na may mga puso na magbigay. Available po lagi ang ating mga tithes and offering envelope dun po sa usher's table. Pwede po kayong humingi. And meron po tayong offering box sa likod o sa tabi rin po ng usher's table. Freely you can give po kung ano po yung ibibigay natin sa Panginoon. And we will continue sa ating series for this month, Work with the Spirit. Sana po tayo excited na makinig at matuto pa sa Panginoon ngayong umagang ito. Simulan po natin ang ating pagsamba sa isang panalangin. Tayo pong lahat ay tumayo. Sige po, manalangin po tayo. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat po dahil sa buhay ninyo po ipiniram sa amin. Salamat Panginoon sa pribilehiyo na kami pong lahat ay makakasamba. Maibibigay po namin sa inyo yung lahat ng kapurihan at kalawalatian. Kami po Panginoon ay lumalapit din sa inyo. Humingi po kami ng kapatawaran. Sa amin po inyo ay maging karapat-dapat ko kami Panginoon. Nilalapit din po namin sa inyo Panginoon ang kabuuan ng gawain ito. Bigyan niyo po kami ng kapakumbabaan. Punin niyo po kami mga puso, Panginoon, ng pasasalamat sa inyo. At nawa sa amin pong pag-aawitan, sa amin pong pagsamba sa inyo, sa amin pong pagpalapak, nawa ay makapagbigay ito ng kaluguran sa inyong dakilang pangalan. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang salita niyo po na mahayag sa umagang ito. Magbago nawa ito sa aming mga buhay. Magamit namin ito, Panginoon, upang patuloy po kami lumago sa aming pong pananampalataya. At anumang gawa ng kaaway, anumang gawa ng masama sa oras na ito, ay amin po sinasaway at dalangin namin na kayo lang po ang maitaas, maparangalan sa gawain ito. Muli, Panginoon, ang lahat ito po ay aming samot panalangin sa ngalan po na aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Amen. Come on, isang malakas na palakpak po para sa Panginoon. Hallelujah! Tunay po na marami po tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon ngayong araw na ito. Amen? Kaya po ba nating pumalakpak para sa Panginoon? Kaya po ba nating umawit ng mataas para sa Panginoon? Amen po ba? Kaya po ba nating sumayaw para sa Panginoon? Lord, ang puso po namin ay nagdiriwa ngayong araw na ito. Ikaw nawa ang maitaas. Ikaw nawa, Panginoon, ang maluwalhati sa lugar na ito. Papuri sa iyo, Ama.
magsamba. Hallelujah! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Yes, Lord. Walang ibang nagmahal sa akin na tulad mo. Salamat, Jesus. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Pasasalamat na may kasiyahan. Come on! Salamat, 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 O Jesus, sa Lord. pag-ibig mo. Amen! Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. Salamat, Jesus! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Hallelujah! Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. Salamat, O Diyos! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya! Magsasaya sa piling mo. Come on! Ang lahat ng kamay! Sama-sama tayong aawit! Napakasarap magpuri sa iyo, Panginoon! O kay sarap magpuri, sumamba sa ating Diyos. O kay sarap umawit, sumayaw sa ating Diyos. O kay sarap magpuri, sumamba sa ating Diyos. O kay sarap umawit, sumayaw sa ating Sabay-sabay! Diyos. Sabay-sabay na itataas ang ating mga tinig. Sabay-sabay! Sabay-sabay na sisigaw ng Hallelujah! Hallelujah! Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng Sa nag-iisang papuri. Diyos! Sa nag-iisang Diyos! Nag-iisang Diyos! Yesu Cristo! Okay, sarap manatili sa iyong presensya, Panginoon! Come on! O kay sarap manatili sa presensya ng ating Diyos. O kay sarap sa piling at magdiwang sa ating Sabay-sabay! Diyos. Sabay-sabay na itataas ang ating mga tinig. Sabay-sabay! Sabay-sabay na Sisigaw! Hallelujah! Hallelujah! Tayo na sama-sama na sabay na pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng Sa nag-iisang Diyos! Sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Yesu Cristo. Lahat po ng mga kamay! Papalakpak! Iindak! Lulundag! At sisigaw ng hallelujah sa Panginoon! Pwede po ba? Amen! Sabay-sabay po tayo! Hallelujah! Pumalakpak, pumalakpak, Umindak! Lumundag! at humiyak. Hallelujah! Pumalakpak, Umindag!
lumundag at humiyak. Hallelujah! Pumalakpak, umindak, lumundag, At sumigaw! umiyak. Hallelujah! Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri. Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri. Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos. Nag-iisang Diyos. Sa nag-iisang Diyos. Nag-iisang Diyos. Sa nag-iisang Diyos. Jesucristo. Hallelujah! Hallelujah! Minsan pa nga po, isang mataas na papuri para sa nag-iisang Diyos! Hallelujah! Thank you, Lord! Salamat po. Salamat, Ama. Tunay na napakasayang magpuri sa iyo, Panginoon. Tunay, O Diyos, karapat dapat ka sa mga papuring mga maaari po naming masabi. Bagamat ito ay kulang, Panginoon. Dalangin namin lahat, nagkakaisa po kami na nawa. Ito ay umabot sa iyong kalangitan, sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Tunay, O Diyos, ang aming mga puso po ay nagagalak, sumasambit ng mga papuri nararapat para sa iyo, Ama. Dahil karapat-dapat ka sa aming mga buhay, sa lakas namin, Panginoon, sa aming mga tinig. Karapat-dapat kang itaasan ang aming mga kamay at sukuan ng aming pong mga buhay. Dahil sa iyong dakilang pag-ibig, Panginoon, naririto kami sa iyong paanan, nakatayo ng merong mataas na pananampalataya. Salamat, Panginoon. Salamat sa problema. Alam namin, Lord, meron na naman kaming bagong testimony kasama ka namin, Panginoon. Salamat sa mga pagsubok ng buhay. Salamat sa mga nawala. Alam namin, Panginoon, ikaw ang pupuno ng lahat ng aming pong mga kawalan. Purihin ka, Panginoon. Itinataas ka po namin, O Diyos. Come on, church. Purihin mo po ang Panginoon sa mga oras na ito. Karapat-dapat siya sa papuri mo. Karapat-dapat siya sa mga labi mo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for your presence. Holy God, thank you, Spirit. Diyos, ikaw ay karapat-dapat pag-alayan ng pagsamba.
Diyos. Ikaw ang aking kanlungan at kapayapaan. Ang dulot mo ay pag-asa, tugon ko'y pagsamba. Pasanin ang galaw, amen, sa ating pagdadagpo. Buong puso ko at buhay sa'yo'y aalan. Diyos, ikaw ay karapat-dapat, pag-alayan, ng pagsamba. Tanging hangarin ang ikaw ay sambahin. Minsan pa po, ikaw ang aking kanlungan. Ikaw ang aking kanlungan at kapayapaan. Ang dulot mo ay pag-asa, tugon ko'y pagsamba. Pasanin ang galaw, yes, Lord, sa ating pagdadagpo. Buong puso ko at buhay sa'yo lamang, Panginoon. Oh Diyos, Diyos, ikaw ay karapat-dapat ka, Panginoon. Yes, oh God. Alay sa'yo. Diyos, ikaw ay karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba. Tanging hangarin ang ikaw ay sambahin. Sabi po sa Pahayag 4 verse 11, karapat-dapat ka, O Panginoon at Diyos namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at karangalan at kapangyarihan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng bagay at dahil sa iyong kalooban nabuhay kami na iyong mga nilikha, Panginoon. O Diyos, karapat-dapat ka, Panginoon, sa mga papuri, sa aming mga tinig, sa pagsamba namin, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, ng iyong mga anak. Oh, hallelujah! Oh, Diyos, Diyos, ikaw ay karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba.
Diyos. Diyos, ikaw ay karapat-dapat, pag-aralan ng pagsamba, pagmamahal at pagdakila. Alay sa iyo, Panginoon. Aming Ama. O Diyos, Diyos, ikaw ay karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba, tanging hangarin ang ikaw ay sambahin. O Diyos, Diyos, ikaw ay karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba, pagmamahal at pagdakila. Alay sa iyo, aming Ama. Diyos, ikaw ay karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba, tanging hangarin ang ikaw ay sambahin. Tanging hangarin namin, O Diyos. Tanging hangarin ang ikaw ay sambahin. Tanging hangarin ang ikaw ay sambahin. Pagsamba, pagluwalhati, at pagdakila ay tanging sa iyo lamang, Panginoong Hesus. Hallelujah! Come on! Malakas na papuri po para sa Panginoong Diyos. Hallelujah! Yes, Lord. Aming pong hangarin, Panginoon, sa umagang ito, na kayo po ay sambahin. This is a special day, O Lord. Binigyan niyo po kami ng 6 na araw para kami ay gumawa para sa aming mga sarili. Pero this time, Lord, it's our time to praise you, to give you glory, O Lord. Sa umagang ito, nire-recognize po namin yung presence nyo sa aming pong kalagitnaan. Alam po namin, Panginoon, na naririto kayo. Nakita nyo po ang aming pag-awit, ang puso ng bawat isa, Panginoon. Tunay po na katulad ng sinabi ng awit, marapat po kayong sambahin sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat ng pinatutunayan nyo po sa aming buhay. Salamat sa mga kalakasan sa buhay na ipinaparanas nyo po sa amin. Panginoon, sa umaga pong ito, kinikilala po namin ang presensya ng Banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Turuan nyo po kami, babaan nyo po kami ng inyong kapangyarihan sa umagang ito upang maunawaan ng bawat isa ang mensahe ng inyong mga salita. Buksan niyo po ang aming mga puso upang ang aming pong mapapakinggan mula sa inyo ay aming pong matutunan at maisagawa po namin to sa aming mga buhay. Panginoon, salamat po sa Banal na Espiritu na patuloy na nananahan sa aming mga buhay. Ito po ay napakalaking tulong, kayo po ay napakalaking tulong sa amin upang i-guide kami, i-direct po ang aming buhay. Dahil po sa aming paligid, tunay po na wala kaming maasahan na magtutuwid sa amin. Kayo lamang po ang tunay na magdidirect ng aming mga buhay. Salamat po, Banal na Espiritu. We love you, we give you glory, we honor your name. In Jesus' name we pray.
Amen. Amen. Okay, bago po tayo umupo, atin munang batiin yung katabi po natin. Baka po hindi po natin sila nababate. Ayan, baka hindi nyo kilala yung katabi nyo. Magpakilala po tayo. Okay? Okay, so sinabi ko nga po, this is a special day because this day is the day for the Lord. Amen? Amen po. So binigyan po tayo ng 6 na araw ng Panginoon na tayo ay gumawa, kumilos para sa ating mga buhay. And it's about time sa ating pong pakikinig ng kanyang mga salita, tayo po ay mapagpala. Amen po. Amen po ba? Are you excited? Okay, bagamat hindi po si pastor ang magpipreach, and I believe the Holy Spirit is with us to speak to us today. Amen po? Amen? Okay, tingnan nyo na lang ako na parang ako si pastor. Okay, ang Banal na Espiritu po ang magtuturo po sa atin. Kasi po yun po yung ating pinag-aaralan sa buong buwan na ito. Amen. Sino po yung natuto last time? Pinag-aaralan po natin ang Banal na Espiritu. Okay. So patuloy po natin siyang tutuklasin, palalalimin ang ating kaalaman sa Banal na Espiritu. Ito po yung minsan nakakalungkot, ako din po, karanasan ko din yun, na when I received the Lord Jesus Christ as my Lord and Savior, parang isa sa na-neglect sa akin po dahil hindi ko siya ganun kakilala ay yung Holy Spirit. Alam ko that I am created by God and sinave ako ni Jesus. Pero minsan dahil hindi tayo aware o hindi tayo mas knowledgeable sa Banal na Espiritu, kaya po hindi natin siya nare-recognize ng matindi sa ating buhay. Amen. Amen po ba? Maganda po dahil dito sa mga nililesson po sa atin, mas lalo nating napapalalim yung kaalaman natin patungkol sa Banal na Espiritu. Amen po? Alam niyo po ba that the mark of a Christian is the seal of the Holy Spirit. Alam niyo po, napagkakilanlan ang isang Kristiyano kung siya ay talagang may marka ng Banal na Espiritu. Amen? Amen po. Napakapalad po natin. We are blessed because yung Holy Spirit po ay ibinigay sa atin ng ating Panginoong Yesus para mawala man siya, maiwan man ang mga mananampalataya, merong gagabay, mayroong tutulong para i-direct, iayos, i-transform ang buhay ng isang mananampalataya. Amen? Okay, pansinin niyo po Noong hindi ka pa Kristiyano, hello, isa sa pinakamahirap gawin natin ay yung magbasa ng salita ng Diyos. Di ba po? Ngayon po ba mahirap pa rin? Isa po yun sa pinakamahirap gawin kasi hindi natin alam na mahalaga ito, hindi rin natin naging lifestyle, hindi natin nakaugalian, pero the moment na tayo po ay tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, hinahanap po ito ng ating spirit. Amen po? Di po ba? Nauuhaw tayo. Nauuhaw yung Banal na Espiritu sa ating buhay. Kaya kailangan masustain po siya ng kanyang mga salita. At the same time, ito pa po, nung wala tayo, hindi pa natin nakikilala si Jesus sa ating buhay, hindi naman tayo makapag-witness. Hindi natin siya maipahayag. Wala tayong tapang na magsalita patungkol kay Kristo. Amen? But the moment we receive Him, doon po nagmamanifest yung
kapangyarihan ng banal na Espiritu sa ating buhay. So ngayon po, madi-differentiate natin. Kasi mamaya po pag-aaralan natin yon. Madi-differentiate natin, sino nga ba yung mga tao o mga Kristiyano na may Holy Spirit at sino yung walang Holy Spirit. Alam niyo po, napakahalaga na malaman natin to. Maging aware po tayo. Because the most neglected person in the three person of God is the Holy Spirit. Pero alam niyo po ba na sa panahon natin, this is the time of the Holy Spirit. Panahon po ito ng banal na Espiritu. Kaya dapat po, mas lalo natin siyang makilala, mas lalo nating ma-recognize ang kapangyarihan niya, at maranasan natin talaga yung tunay na banal na Espiritu sa buhay natin. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Sa tingin niyo pa, may Holy Spirit dyan? Nagmamanifest po ba? Hello? So, pag-aaralan po natin ngayon is, ang topic po natin is welcome the Holy Spirit. Kung hindi po natin na-welcome pa talaga sa buhay natin ang Banal na Espiritu, it's about time, through this lesson po, matutunan natin kung paano i-welcome ang Holy Spirit sa buhay natin. Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, nasa akin nga ba ang Holy Spirit? Pwede po bang, hawakan nyo po yung puso nyo ngayon? Sa tingin nyo po ba, nasa inyo po ba ang Holy Spirit? If you decide na talagang tanggapin si Jesus bilang your Lord and Savior, automatic po, nasa iyo ang Holy Spirit. Okay? Amen po ba doon? Pag-aaralan po natin. So dito, dapat po, we should believe and receive the Holy Spirit. After this lesson po, paniwalaan natin at tanggapin po natin ang banal na Espiritu sa ating buhay. Kung ngayon parang hindi mo siya masyadong nare-recognize, wala kang pakialam sa banal na Espiritu, sana po pagkatapos ng lesson na ito, mas mapahalaga natin ang banal na Espiritu sa buhay natin. Amen? Amen po? Kasi importante po yun. The Holy Spirit will direct us. The Holy Spirit will give us wisdom. Makakaunawa po tayo ng mga bagay na mahirap unawain kapag meron po tayong Holy Spirit sa ating buhay. Amen? And pag may mga time na parang ang hirap, sa panahon natin, ang hirap unawain, ang hirap tanggapin emotionally yung mga nangyayari sa paligid natin. But because of the Holy Spirit, kayang-kaya po natin yon. Amen? Pwede po bang palakpakan natin ang Holy Spirit? Sa umagang ito at sa lugar na ito. Okay? So we will talk about the truth about the Holy Spirit, how the disciple received the Holy Spirit, and how do we know that we have received the Holy Spirit. Okay? So ito po yung ating teksto sa Gawa chapter 19 verse 1 to 17. Okay, dito po iikot yung mensahe na ipapahayag sa atin ng Panginoon. So sabi po dito sa Gawa, habang po ako ay nagbabasa, samahan niyo po ako kung may mga Bible po kayo na nandiyan sa inyong cellphone, ay makibasa po tayo. Kasi importante po na atin pong basahin ang salita ng Panginoon. Okay? Sabi po sa chapter 19 verse 1, habang nasa Corinto si Apollos, tinahak naman ni Pablo ang mga dakong bulubundukin ng lalawigan hanggang siya'y makarating sa Efeso. Natagpuan niya roon ang ilang alagad. At sila'y tinanong niya, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y sumampalataya? Hindi po, hindi namin narinig na may Espiritu Santo pala, tugon nila. Kung gayon, sa ano kayo nagbautismo, tanong niya. O nabautismuhan, tanong niya. Sa bautismo ni Juan, tugon naman nila. Kaya't sinabi ni Pablo,
Binautismuhan ni Juan ang mga tumalikod sa kasalanan. Ipinangaral niya ang pagsisisi sa mga Israelita upang sila'y sumampalataya kay Jesus, ang dumarating na kasunod niya. Nang marinig nila yon, nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Nang ipatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila, bumaba ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos. Humigit kumulang sa 12 lalaki ang nagpabautismo. Ang background po nito, sinabi po dito sa verse 1, habang nasa Corinto raw si Apollos. Kasi po, si Apollos po ay dating nasa Efeso. Okay. Kung babalik po kayo doon sa chapter 18, sa last verses, so si Apollos po ang ginagamit ng Panginoon doon sa Efeso upang mangaral. Okay. Kaya lang po, ang problema kay Apollos, ang kanyang ipinapangaral ay yung water baptism from John. Nakukuha niyo po ba? So, nakita po, habang nangangaral po siya, narinig po ni Priscilla at Aquila, kaya po siya ay tinuruan, pinahayagan, nung daan talaga na patungo kay Kristo. Kaya mapapansin niyo po dito, sabi doon sa verse 2, hindi po nila narinig ang Espiritu Santo. Kasi po, ang alam ng mga alagad na ito na na-encounter ni Paul, ang alam nila ay yung water baptism mula po kay John. Hello? Nakukuha niyo po? So may alam na kayo, bakit ba hindi alam ng mga alagad na ito yung tungkol kay Jesus? Kasi po, hindi pa itinuturo sa kanila, hindi pa nila alam, hindi sila aware na mayroong baptism of the Holy Spirit. Amen po ba? Nakuha niyo po ba? So para habang pumapalaot po tayo, alam natin kung bakit ba nagkaganito yung background ng mga alaga doon sa Ephesian o sa Efeso. So doon po, because this is the third missionary journey ni Paul, bumalik po siya sa Efeso. So nung bumalik po siya, nagkataon yung mga nakita niya pong alagad ay tinanong niya. Hindi po natin alam kung mayroong nakita si Paul na hindi talaga nakikitaan ng banal na espiritu yung buhay ng mga alagad ng panahon na yon. Kaya bakit nakapagtataka na bakit ganon yung tanong niya? Halimbawa kung kayo tatanungin ngayon, tinanggap nyo na po ba yung banal na espiritu sa buhay nyo nang kayo sumampalataya? Parang masakit, parang duda siya. Okay. Alam po natin, when a Christian become born again, the Holy Spirit takes residence of our life. Alam po natin yon. Amen. Alam natin na ang isang tao, pag ito ay na-born again, nananahan po ang banal na espiritu sa kanyang buhay. Amen po? Amen. Naniniwala po ba kayo doon? Sino po naniniwala sa Holy Spirit? Sino naniniwala na may Holy Spirit siya? Taas nga po yung kamay, ba't parang wala? Sino po naniniwala na may Holy Spirit siya nung tinanggap niya si Kristo? So kaya kailangan, pag may umaaway sa inyo, meron kang pagpipigil sa sarili. Amen? Kaya halimbawa, kapag parang nauubos ang pasensya nyo, pag may Holy Spirit po kayo, napipigilan nyo. That's the manifestation of the Holy Spirit na meron talaga tayo sa buhay natin. Amen po? Yung pag meron tayong hindi maintindihan, nauunawaan natin dahil tinutulungan tayo ng Holy Spirit na nasa buhay natin. Amen. Yung pag nawawalan tayo ng pag-asa, merong Holy Spirit na nagpapalakas sa atin. Have you heard? Narinig niyo na po ba? Ewan ko kung na-experience niyo po. Sino po yung nakaka-experience dito? You have the voice of God. Sino po yung nakakarinig ng boses ng Diyos? Na kapag parang magdidesisyon ka ng mali, there is always someone inside you na nagdedirect sa iyo na itama mo. Holy Spirit po yun, mga kapatid.
Pagka wala ng ganon, malamang katulad din ng tanong sa atin, maaaring pwedeng maitanong sa atin ni Paul, tinanggap ba natin talaga ang Holy Spirit sa buhay natin? Okay, so pansinin natin, hindi pa po sila mananampalataya ng Panginoong Yesus. They were not believers of the risen Lord Jesus Christ. Kaya po, na-question sila ni Paul. Okay? Hindi nila nalalaman ang kalikasan ng Diyos na ipinahayag sa kanila sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi rin nila nalalaman yung pangako na ang banal na Espiritu ay bababa pag alis ni Jesus. Amen? Which is, alam po natin yon. Yung Holy Spirit, yun po yung promise ng Panginoon sa mga mananampalataya nung panahon na yon. And we believe, ganon din po sa panahon natin. Sa verse 3 po, mapapansin po natin, kung gayon sabi, anong bautismo ang natanggap ninyo? Ayan, sabi po dito, sa bautismo ni Juan, tugon naman nila. Okay? They were self-identified disciple of John the Baptist. So ang nakilala po nila, sila po talaga ay mga disipulo ni John. Kaya mas maalam po sila, mas alam nila yung patungkol kay John, hindi sa Panginoong Yesus. Okay, nakukuha po natin. Kaya sinabi ni Pablo, binautismo ni Juan ang mga tumalikod sa kasalanan, ipinangalan niya ang pagsisi sa mga Israelita upang sila'y sumampalataya kay Jesus, ang dumarating na kasunod niya. Ang bautismo po sa pamamagitan ng water baptism ni John, yun po ay repentance. Okay? So tandaan po natin yung water baptism, yung tumatalikod ka sa dati mong buhay. Nagre-repent ka, humihingi ka ng pagsisisi, tumatalikod ka sa dati mong maling pamumuhay. Yun po yung tinatawag na yung natutunan ng mga alagad na ito patungkol kay John the Baptist. Kaya hindi clear sa kanila kung ano yung faith patungkol sa Panginoong Hesukristo. Amen po? Pero ito po yung maganda. Nung marinig nila po ito na kailangan nilang magpabautismo, immediately nagpabaptize po sila sa Panginoon sa pangalan ng Panginoong Yesus through Paul. Nakuha niyo po? Hindi na pinatagal. Hindi pinagpaliban. Nung malaman po nila na kailangan nila yung baptism of the Holy Spirit through the Lord Jesus, nang ipatong po ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila, ito yung maganda. Bumaba po ang Holy Spirit at sila po ay nagsalita ng iba't ibang wika. So nagkaroon na ng manifestation, nakapagpahayag po sila ng mga mensahe mula sa Diyos. Sabi dito, they are more than 12 men ang nagpabautismo. Amen po? Amen po. Nakuha po ba natin? Nakuha natin yung background, nakuha natin yung history. Bakit nga ba itong mga ito ay hindi nila alam yung Holy Spirit? Ito po yung magandang tanong. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y sumampalataya? Okay, kung itatanong po sa atin ngayon, tinanggap niyo po ba ang Espiritu Santo nang kayo ay makakilala sa Panginoong Yesus? Amen po. Okay po ba yun? Tumanggap po tayo. Okay, ito po yung maling sagot. Ang maling sagot ng mga alagad, hindi namin narinig na may Espiritu Santo pala. Okay, pag kayo po ay tinanong ngayon, dahil atin pong pinag-aaralan yung Holy Spirit, sana po, pag tinanong kayo ngayon, tinanggap mo na ba yung Holy Spirit? Masasabi mo, yes, I received the Holy Spirit. Amen? Amen? Oh, buti pa si Scarlett, sumasagot po. Sumasagot si Mami. Yes, Mami. Okay? So, dapat po ganon. Dapat, hindi po natin sasabihin na hindi natin tinanggap. Hindi po rin natin sasabihin na hindi natin alam. Because tinuturo na po sa atin, ipinapaalam sa atin,
hayag sa atin ng mga salita niya na mayroong banal na Espiritu. Amen? Actually, pag daw po tayo ay nagkasala sa Holy Spirit, this is a warning. Pag po tayo ay nagkasala sa Holy Spirit, ito yung matinding kasalanan po. Ha? So, kailangan po ma-recognize talaga natin sa buhay natin ang Holy Spirit. How did Paul explain the truth about the Holy Spirit? Ito na yung first point natin. Paano nga po ba in-explain ni Pablo ang katotohanan patungkol sa Banal na Espiritu? Number 1, they must be baptized by the name of Jesus, not just by John's water baptism. Ito po yung una. Tandaan po natin, kailangan po o hindi po dapat na sa pamamagitan ng water baptism mula kay John na doon po tayo tumatanggap sa Holy Spirit. Ito po'y ang tunay na nagbabaptize po ng Holy Spirit is no other than but the Lord Jesus Christ. Amen po? Amen po ba doon? Hello po, nandiyan po ba kayo? Gising pa po ba tayo? Kaya sabi po sa Acts chapter 19 verse 4, kaya sinabi ni Pablo, binautismo ni Juan ang mga tumalikod sa kasalanan, ipinangaral niya ang pagsisisi sa mga Israelita upang sila'y sumampalataya kay Jesus ang dumarating na kasunod niya. So kaya dapat po, hindi po si John. Tandaan po natin, hindi dahil kay John tayo po ay pinananahanan ng Banal na Espiritu, kundi dahil sa Panginoong Hesukristo. Amen po? Amen po. Ang baptism from John ay tandaan natin baptizing through repentance. Ang baptism sa Panginoong Hesukristo ay through the Holy Spirit. Amen? Because, ito po yung katotohanan, Jesus is the baptizer of the Holy Spirit. Sabi sa John chapter 1 verse 33, basahin po natin. Sabay-sabay po nating basahin. Hindi ko nga siya kilala noon. Ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig, ang siya ring nagsabi sa akin, ang sino mang babaan at panatilihan ng Espiritu, siya ang magbabautismo ng Espiritu Santo. Okay, so ito po, pinatutunayan ni John na hindi siya karapat-dapat. Okay? Ang sinasabi niya rito, yung bababaan ng Espiritu ay siya ang magbabautismo ng Espiritu Santo. Amen? And sino po ba yon? No other than the Lord Jesus Christ. Amen? Amen po. So, if you really receive Jesus as your Lord and Savior, totoong tinanggap nyo, seryosong tinanggap nyo, ang Panginoong Hesukristo, nasa inyo ang banal na Espiritu. Amen? Huwag nyo na po yung pagdudahan. Walang duda po yun. If you have the Lord Jesus Christ, you have the Spirit. You have the Holy Spirit. Amen? Because Jesus and the Holy Spirit is inseparable. Hindi po sila pwedeng paghiwalayin. Magkasama po sila. Buy one, take one. Pag ikaw ay tinanggap mo si Kristo, may take one ka pa. May Holy Spirit ka pa. Hindi po ba napakaganda nun? Amen? Amen po? So, di po sila pwedeng paghiwalayin. Nagsisimula po sa pagtanggap ng Panginoong Hesukristo ang pagtanggap po sa Banal na Espiritu. Dahil si Jesus ang nagbabautismo sa atin sa Banal na Espiritu. Sino po yung naniniwala na sa pamamagitan ni Hesukristo, meron tayong Banal na Espiritu? Amen? Kaya ikaw po na kumilala, ikaw na tumanggap, may Holy Spirit ka. Hindi na po aalis yan. Amen? Amen po. Kaya lang, sometimes, ano nangyayari? Napipigati po ang Holy Spirit. Kasi yung mga gusto niya, hindi po nangyayari sa buhay natin. Amen? Huwag po nating pabayaan na ganun.
Yung Holy Spirit po, alagaan natin. Yung Holy Spirit na nasa atin, huwag nating hayaang mapigati, kundi in-nurture po natin siya, mahalin natin siya, at tunay na pakaibigin at gawin kung ano yung mga gusto niya. Dapat po ang Holy Spirit ang nasusunod. Amen po. Hindi po yung flesh. Amen? Because the Spirit is much stronger than flesh. Bakit ngayon pinairal? Matigas po ang ulo ng tao eh. Sinabi na ng Holy Spirit, ganito yung gawin mo, itama mo, iayos mo. Pero bakit? Sinusunod pa rin natin yung flesh. Alam niyo po, malungkot na malungkot ang Holy Spirit. Parang tayong mga magulang. Sino po rito yung mga magulang? Hindi ba pag hindi tayo nasusunod, nalulungkot tayo? Ganon din po ang Holy Spirit. Pag hindi po siya nasusunod sa buhay natin, tiyak po na napipigati po ang Holy Spirit sa buhay natin. Amen? Pag gusto ng Holy Spirit na mag-speak tayo ng gospel, mag-share tayo, mag-witness tayo, yun ang gusto po ng Holy Spirit. Pero ang gusto nun sa sarili natin, nahihiya tayo, natatakot tayo, nawawalan tayo ng karunungan minsan, hindi po natutuwa ang Holy Spirit na. Okay? So, iyon po yung katotohanan. Una, natatanggap po natin ang Holy Spirit sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa Panginoong Jesucristo. Sino po dito? To confirm. Sino po dito ang lahat ng tumanggap sa Banal na Spirit sa Panginoong Jesucristo? Lahat po ba tumanggap? Okay, kung kayo po ay tumanggap sa Panginoong Jesucristo, ginawa niyo siyang Lord and Savior ng buhay natin. Seryoso po Hindi po yung natulak lang tayo, hindi tayo yung napilitan lang, kundi totoo sa buhay po natin. We have the Holy Spirit. Amen? Okay, number 2. How do the disciples receive the Holy Spirit? Paano nga po ba? Ito po yung sagot. The man of God guided them to receive the Holy Spirit. Okay, so nung ipatong po ni Paul yung kanyang kamay sa mga alagad, nakita natin po, pinatutunayan po ng salita ng Panginoon na bumaba po ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika. God will provide us a man of God. Tingnan niyo po dito. Hindi po naniwala, hindi naranasan nung mga alagad na may Holy Spirit until na ipaliwanag at ipatong ni Paul ang kanyang kamay doon sa mga alagad. Amen po? So may mga taong ginagamit ang Diyos para tayo ay patungan, para tayo ay i-anoint ng Holy Spirit. Amen? God will provide us a man of God. Sabi po sa Gawa, chapter 8, 15 and 17, basahin po natin, sabi doon, pagdating doon, ipinalangin ng 2 apostol ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap ng Espiritu Santo. Ipinatong ni na Pedro at Juan ang kanilang mga kamay sa mga Samaritano at tumanggap ito ng Espiritu Santo. Tingnan niyo po dito. Hindi lang si Paul ang ginagamit ng Panginoon para makatanggap, makareceive ng Holy Spirit yung mga tao, yung mga alagad ng panahon na yon. Even Peter and John, ginamit po sila. Yung mga apostol po, ginamit. So, isesend sa atin ng Diyos yung man of God na nagke-carry ng Holy Spirit. Okay? Natandaan ko nung nagkaroon po tayo ng family prayer. Hello, sino po dito yung napahira ng langis? And we believe na yun po ay anointing of the Holy Spirit. Amen? So, inire-repress po tayo para tayo ay mapahiran ng banal ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. The man of God carrying the Holy Spirit. Okay? Dapat po ganito. Hindi po dapat baliwalain ang mga lingkod ng Diyos. Amen. Amen po ba?
Dahil po sila ay maaring tumulong sa atin upang matanggap natin ang banal na Espiritu. Like po nung nangyari sa mga alagad doon sa Epeso. Sa pamamagitan nito, tinuturuan tayo ng Diyos ng pagpapasakop sa mga namumuno sa atin. Because they are anointed, because they have the Holy Spirit, and once na pinatungan na tayo ng mga man of God, naniniwala tayo that yung channel of power of the Holy Spirit, ginagawad po sa mga lingkod ng Diyos. Amen? Naniniwala po ba tayo doon? Naniniwala po ba tayo na ang mga man of God ay anointed? Hello? Hello? Ang mga lingkod ng Diyos po ay mga anointed. Pinahiran po sila ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Hindi rin dapat i-disrespect ang mga lingkod ng Diyos. Alam niyo po ba, hindi po ito kinalulugdan ng Diyos. Amen? Hello po. Nandiyan po ba tayo? Kapag po dinidisrespect natin ang man of God, ito po ay nakakasakit sa puso ng Diyos. Kasi they are the representative of God and we should respect them. Sabi po, kaya magiging hadlang upang hindi natin matanggap ang banal na Espiritu. Kapag po hindi natin nirerespeto ang mga lingkod ng Diyos, ito po ay nakakahadlang para hindi natin ma-receive ang power of the Holy Spirit. Amen po? Amen? So, tandaan po natin, the man of God carrying the Holy Spirit. They are the one. Sila po yung mga anointed one. Kaya dapat nagpapasalamat tayo pag pinapatungan tayo ng kamay, pinapanalangin tayo ng mga lingkod ng Diyos because may power po yun. Amen? Hindi nasa kanila yung power, but they are used to empower us. Amen po? Amen po? So kaya dapat, isa sa dapat nating tandaan po, pagka meron pong inilagay na lingkod ng Diyos sa simbahan, nire-respeto po natin siya. In that way po, lalong dadaloy ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Amen? Amen po? Sino yung mas lalong gustong pagpalain? Sino yung mas lalong nagnanais na makareceive ng power from the Holy Spirit? Respect the man of God. Respect the one that is anointed by God. Amen? Amen. Yun po, hindi po sinasabing, halimbawa, si Pastor Combo, asawa ko siya, irerespeto, hindi doon. Siya po ang inilagay ng Panginoon sa simbahang ito, kaya inirerespeto po natin yung kanyang yung pagkakalagay ng Diyos sa kanya. Amen po? Nakakatakot po. Kasi pagka dinisrespect natin ang man of God, meron pong kasama yung consequence sa buhay natin. Amen? Amen? Okay. Pangatlo po, how do we know that we have received the Holy Spirit? Tandaan po natin, there is always a manifestation of the Holy Spirit. Meron pong mararanasan tayo mula sa banal na Espiritu. Hindi simple lang. Amen? Hindi simple lang. Sabi po doon sa Gawa chapter 19, verse 6, bumaba ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng mensahe ng Diyos. So nung una, they are not aware na mayroong Holy Spirit, but then after na ma-anoint po sila, nag-manifest na po ang Holy Spirit sa buhay nila. Kaya nagtaka ang marami, bakit nakapagsasalita sila ng iba't ibang wika? Bakit nakakapagpahayag sila ng mensahe ng Diyos? Amen? Pansinin niyo po sa buhay natin. Kasi sinabi ko na kanina, nung wala pa tayong Holy Spirit, nung hindi pa natin tinatanggap si Jesus sa buhay natin, hindi na nga natin mabigkas si Jesus eh.
Hello? Hindi natin ma-witness ang kapangyarihan ng Holy Spirit na ginawa sa buhay natin. Amen? Wala tayong masabi. Yung ating mga bibig ay tikom sa mga ginagawa ng Diyos dahil wala talaga tayong karanasan pa. Amen? But the Holy Spirit, when the Holy Spirit received by someone, doon na po gagawa ang banal na Espiritu sa buhay nila. We will experience something supernatural from the Holy Spirit. Amen? Sino po yung excited dyan? Yung mga hindi mo nakakayang gawin, magagawa mo dahil sa Holy Spirit. Yung hindi mo kayang masasabi mo dahil sa Holy Spirit. Yung hindi mo makayang buhay, makakaya mo dahil sa banal na Espiritu na nasa iyo. Amen. Amen. Kaya nga, tatapang ka ng mag-speak, tatapang ka ng mag-share, tatapang ka ng mag-share ng gospel, tatapang ka ng mag-testimony, tatapang kang mag-pray, tatapang kang magpahayag ng mga salita ng Diyos. Amen? O ito, mga kapatid, pag hindi nyo pa kaya yan, baka wala pa yung Holy Spirit sa buhay. Pag natatakot pa kayo, baka wala pa yung Holy Spirit sa buhay nyo. Kaya dapat hindi po espiritu ng kaduwagan, espiritu ng kamangmangan, espiritu ng walang kaalaman ang nasa atin. Dapat po, the Spirit of God is within us. Because He give us knowledge, He guide us, He direct us, He give us insight about the Word of God. Alam nyo po, pansinin nyo, hindi ba, nung wala pa kayo sa Panginoon, hindi naman kayo maalam sa Word of God. Amen? Maalam po ba kayo? Hindi. Hindi nga natin maintindihan. But the time na dumating ang Holy Spirit sa buhay natin, gumalaw siya ng kakaibang kilos sa ating mga buhay. Amen? Pwede ba nating palakpakan ang banal na Espiritu? Yung hindi ka makapagsalita, hindi ka nga makapagbigay. Hello? Pero when the Spirit speak, binibigay mo yung para sa Kanya. Amen? Yung parang kuripot ka pagdating sa gawain ng Panginoon. But when the Spirit speak to you, you give it all for the Lord. Amen? Ako po ganun eh. Ako pagdating sa Panginoon, hindi ako maramot. Hindi ko pinagkakait. Because I believe, sa Diyos yan eh. Amen? Sa Diyos yan. Even yung buhay, yung oras, sa Diyos yan. Amen? Kaya dapat hindi natin pagdadamot. Pag may Holy Spirit po tayo, there is someone na nagtutulak sa atin, nagpupus sa atin, para gumawa ka ng mga bagay na hindi mo dating ginagawa. At ito yung mga bagay na kamangha-mangha na talagang ang Diyos ay mapapahanga mo. Amen? Yung mga dating hindi mo kayang gawin, because the Spirit is within us, we can make it. We can do it. Amen? Yung dating hindi ka makapagpatawad, yung dating hindi ka makapagpahayag ng kabutihan ng Diyos, nagagawa mo because the Spirit is in you. Amen po ba? Kung halimbawa, hindi pa nangyayari ito sa buhay mo hanggang ngayon, yun po yung question na pwedeng itanong sa inyo ni Paul. Pwedeng question din sa atin. Tinanggap mo ba talaga ang Holy Spirit sa buhay mo? Did you receive the Holy Spirit in your life? Pag nag-umuudlot o nauudlot pa ang ating mga labi, ang ating mga sarili sa paglilingkod sa Panginoon, malamang ang question, hindi pa rin talaga natin tinatanggap ang Panginoong Jesucristo sa buhay natin. Kapag meron po tayong Holy Spirit, kumikilos po siya, sumasa atin siya, pinapalakas ang ating buhay espiritual. At dahil dyan, patuloy tayong nananalig at nananampalataya sa Diyos. Amen? Amen? Sa umaga pong ito, do we really receive the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior?
kung parang napilitan lang tayo, doon tanggapin natin si Yesu Cristo sa buhay natin. Huwag po tayong pumayag na sa araw na ito, mula sa araw na ito, hindi pa rin natin siya nare-receive ng totoo sa buhay natin. Tanggapin po natin siya para matanggap po natin ang Holy Spirit sa buhay natin. Because the moment po na tinanggap natin ang Holy Spirit sa buhay natin, ito yung permanent possession na ating buhay. The moment we receive the Holy Spirit, the moment that we believe and receive the Holy Spirit, ito na yung talagang permanenteng kayamanan na meron tayo sa buhay natin. Amen? Amen po? Mawala man lahat. Pero ang mahalaga, may Holy Spirit tayo sa buhay natin. Amen po? Amen? Today, let us decide. Magdesisyon po tayo para maranasan po natin ang Holy Spirit sa buhay natin. Amen po? Let us receive the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior. Believe in Him. Believe. Maniwala po tayo na pag tumanggap tayo sa Panginoong Jesucristo, marireceive po natin ang Holy Spirit. Huwag po nating baliwalain ang Holy Spirit sa buhay natin. Because the Holy Spirit is also a person of God. Amen? And He will direct us. We will experience supernatural through the Holy Spirit. Sino po yung gusto rito na sa buhay niya, yung parang hindi mo maisip na mangyayari sa buhay mo, pero naniniwala ka na sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, mangyayari po yun. Amen? Maniwala po tayo na sa umagang ito, meron pong Banal na Espiritu na kayang ibigay sa atin ng Panginoong Yesus sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa Kanya. Tayo pong lahat ay tumayo. Ang pagtanggap po sa Banal na Espiritu ay napakasimpleng bagay po. We just need to repent. Kailangan po nating humingi ng tawad sa ating mga ginawang kasalanan. And then ask the Lord Jesus Christ to come into our hearts. Papasukin po natin ang Panginoong Jesucristo sa puso natin. Make Him as our Lord and Savior of our life. Siya po ang maging tagapagligtas ng ating buhay. Siya po ang maging Panginoon ng ating mga buhay. Kapag po ginawa natin yan, maniwala tayo that the Holy Spirit will come down to us. He will fill us and He will dwell on us. Kapag po nanahan sa atin ang Banal na Espiritu, kapag po namuhay sa atin ang Banal na Espiritu, gagawa po siya ng mga kamangha-manghang bagay sa buhay natin. Yung mga bagay na hindi natin lubos na maisip na kaya niyang gawin o na kaya natin gawin. But the Holy Spirit, siya po ang lahat ang kikilos at gagawa sa mga bagay na hindi natin kayang abutin, mga bagay na hindi natin kayang maunawaan, mga bagay na hindi natin maintindihan. The Holy Spirit will speak to us. This Holy Spirit will guide us and will manifest in our life. Tayo po ay umawit. Awitan natin ang Panginoon sa ating pong kalagitnaan. At habang inaawit po natin to, siyasatin po natin ang ating mga sarili. The atmosphere is changing now. For the Spirit of the Lord is here.
is all around. For the Spirit of the Lord is here. The atmosphere is changing now. For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around. For the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds. Atin pong itaas ang ating mga kamay. Let us worship the Holy Spirit in this place. To encounter your Yes, Holy Spirit. love. Your Overflow love in this place. surrounds. Fill us with your power, Holy Spirit. Holy Spirit, babaan niyo po kami ng inyong presensya. Babaan niyo po kami ng inyong... Miracle can Yes, happen now. Yes, Lord, gumawa ka po ng mga himala sa For buhay the ng aming Spirit mga of the Lord is Yes, Holy Spirit, we here. recognize you in this place. The evidence is all around. Yes, Lord. Yes, we worship For you. the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Yes, Holy We're Spirit. surrounded by your love, Lord. We worship you, Holy Spirit. Oh, Spirit. Holy Spirit. Oh, Spirit. Spirit of God, fall fresh on us. We need your Yes, we need your presence. presence. Your kingdom come, your will be done. Hear us in heaven. Oh, Spirit, Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Your kingdom come, your will
Kapatid, kung parang hindi mo kayang baguhin, nahihirapan kang baguhin ang iyong buhay, hindi kaya ng iyong sarili, pero naniniwala ako sa tulong ng Banal na Espiritu na mayroon ka, magagawa mo sa pamamagitan niya, sa kapangyarihan niya, na maayos ang iyong buhay, ang iyong katauhan, ang iyong pag-uugali, ang iyong antas ng pamumuhay. Kayang-kayang baguhin ng Banal na Espiritu. Kung naniniwala ka na sa oras na ito ay may kapangyarihan ng Banal na Espiritu na magbago ng buhay, wala kang pwedeng gawin sa oras na ito kundi tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo, mag-repent ka, humingi ka ng tawad sa lahat ng mga nagawa mo sa iyong buhay pagkakamali, tanggapin mo si Jesus sa puso mo, papasukin mo siya, maging totoo ang pagtanggap mo sa Panginoong Jesucristo, marireceive mo, matatanggap mo ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa iyong buhay. Kung hindi mo pa nagagawa yan sa buong buhay mo, it's about time na sa mga oras na ito, pwede kang sumunod sa aking panalangin. Bagamat hindi man to nairirinig ng iyong katabi, pero sa puso mo, sa isipan mo, nais mo na tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Sundan mo po ako sa panalangin. Panginoong Jesus, patawarin niyo po ako sa aking mga pagkakasala na nagawa sa aking buhay. Binubuksan ko po ang aking puso mula sa araw na ito. Pinapapasok kita sa aking buhay. Kayo po ang aking magiging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa pagkamatay niyo sa krus para sa akin. Salamat po sa pag-ibig niyo po sa akin. Ngayon po, naniniwala po ako na mayroon akong banal na espiritu sa aking pagtanggap sa umagang ito. Maraming salamat po, Panginoong Jesus. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, sa umaga pong ito, nagnanais po kami na patuloy na tumanggap ng kapangyarihan ng inyong banal na espiritu. Empower us, O Lord, with your power. Baptize us with the power of the Holy Spirit. Bumaba po kayo ngayon sa aming kalagitnaan at tunay na babaan nyo ng inyong kapangyarihan ang bawat isa. Tulungan nyo po kami na ang aming mga buhay ay tunay na maging kalugod-lugod sa inyo. Balutin niyo po kami ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa aming mga buhay. Upang sa gayon, Lord, anuman ang dumaan sa aming buhay, ito man ay mga sitwasyon, ito man ay problema, Panginoon, alam po namin na makakaya namin gawin, makakaya namin pagtagumpayan, pagkat alam namin na ang Banal na Espiritu ay makapangyarihan na namumuhay sa aming mga buhay. Salamat po, Banal na Espiritu. Salamat sa inyong kapangyarihan, salamat sa inyong presensya, salamat dahil alam po namin na yung mga pangako nyo na kapag kami ay humingi, kami po ay tatanggap. Kaya sa umagang ito, patuloy po naming hinihingi ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa aming mga buhay. Salamat, Banal na Espiritu. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat po. We love you. We glorify your name. We receive your blessing through the Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen.